Alright, try natin mag-crochet naman today. Um, Tingnan nyo tong gawa ko. Medyo malaki-laki na siya. Kaya lang, papakita ko sa inyo paano ko siya ginagawa. So, kung na-expect nyo is yung typical na pagko-crochet. Actually, hindi ganun yung ginagawa ko. Kasi, before, di ba, meron tinuturo sa elementary tsaka high school na um, pagaganchilyo, ganyan. So, kahit yung mama ko nagturo ng ganun. Kaya lang sa school, hindi ako naturuan nun. So, mga nainggit ako sa mga classmates ko kasi gumagawa sila during that time sa school. Tapos, pag uwi ko ng bahay, sabi ko kay mama, Mama, yung mga classmates ko, may project na magaganchilyo sila kaso hindi ako makakagawa kasi hindi ako marunong, hindi ako maturuan doon. Kasi hindi nila alam paano ituturo sa akin yung paggaganchilyo. So, alam ko ngayon sa YouTube marami ng tutorial niyan. Mula dun sa pinaka-basic hanggang dun sa mga komplikadong patterns na. So, sabi ni mama, sige try natin. So, tinry namin. Kasi nagtuturo din siya ng ganun dati sa LM. So, nahirapan din siyang turuan ako. Tapos, nahirapan din ako na gawin yung sa sighted, yung pang nakakakita na step. So, nakaka-frustrate. Ending, hindi ko rin siya nagawa doon. Pero, dahil curious ako sa mga bagay-bagay, nakialam ako dun sa mga gamit ng nanay ko. So, inaral ko siya on my own. Kaya lang, hindi alam ng mami ko to, pero yun, pag napanood niya yung video na to, malamang malalaman na niya, syempre, na ako pala may kagagawa. Na meron siyang isang pattern yata na ginawa para sa mga students niya. Sample yun. I remember white na yarn yung gamit niya doon. Tapos, pinakialaman ko. Sinira ko yun. So, hindi pa siya tapos. Na, meron siyang hindi pa siya nakalock. So, tinanggal ko yung pagkaka-chain niya, yung mga stitches. Hanggang sa na-discover ko, ganun pala yung paggawa ng pattern na yan. Yung specific na pattern na yun. So, sinunod ko, ito yung ginagawa ko ngayon based dun sa naaalala ko before. First time ko to gagawin. So, before nakagawa na ako hairnet, iba rin yung pattern ng hairnet eh. Na ginamit ko din nung nagmamassage ako. Ayun. Mahirap siya. Katulad nito, iba yung paraan ko ng paghawak ng hook. Kasi nga, ito yung way na natutuhan ko based dun sa kung saan ako mas komportable. Ayan. Alam ko meron nang nag-offer sa blind. Tsaka may mga YouTube tutorials for the blind din ako na napanood. Kaso hindi ko rin sinusunod kasi nung na-realize ko yung description nila, ang hirap din sundan unless siguro hands-on talaga. Kailangan talaga sa blind hands-on yung ituturo yung process. So, mahirap siya. Step by step lang nila tinuturo. Tapos, dinidescribe. Medyo magulo. Sabi ko, ayoko na. Hindi ko na yan susundin. Bahala na. Di-discover ko na lang kung paano ko siya gagawin. Basta ang mahalaga, may yarn. Tapos, may hook. Bahala na. Yung mga kamay ko ang ah, gumawa ng paraan. So, yan. Teka lang. Ilalak ko lang to. Tapos, pakita ko sa inyo. Ulit. Ah... Hindi ko alam kung ano. May target ako dito. Kaso, ito yung so far yung kinalabasan niya. Mukha siyang, kayo na bahala kung anong tingin nyo dyan. Pero pag hinawakan ko siya, kahit silang nakita nila, mukha daw sapatos. Mukha siyang sapatos or siguro foot sock, ganun. Hindi ko alam. Pero may target ako dyan. Hindi ko siya hahawakan ayan. Pag hinawakan ko siya ng ibang way, malalaman nyo na baka magkaroon kayo ng idea. Pero ayan siya. Yan yung nagawa ko. Pwede siguro Christmas sack, no? Ang tagal niya gawin, guys, kasi mahirap lusot-lusot dun sa mga patterns kung saan may papasok yung mismo yung hook. Yan, bibilangin mo pa talaga. Medyo mahirap. O, di ba? Yan, o. Tapos hatakin mo ulit siya. Hindi ito magagawa kung dun sa talagang typical na
way na ginagawa ng iba. So, kung may marunong dyan mag-crochet, bakit ganito daw yung gawa ko? Yun yung dahilan. Kasi nga, hindi applicable sa akin yan. Anyway, that's all. Sana mabuo ko to.